Okay, so, ayan. So, let us feel the presence of our Lord in our midst. Lord, thank you for this day, for the presence of everyone in this call. For once again, we are gathered and given the opportunity to appreciate life and your words. Forgive us for our shortcomings and cleanse our hearts as we learn and live your words and example. Father, bless our endeavors, especially today's meeting. May you guide us in our discussions, and may you enlighten our minds in every decision that we make. Give us your grace that we may effectively do our parts for your greater glory. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Thank you so much po. Bless po ang bawat isa sa atin. Okay, so, okay, so, ayan. So, magandang gabi po sa mga kakapasok lang. Sa ngayon lang po nakapasok. Welcome po sa inyo lahat. Okay. What's this? Yan. So, sa lahat po ng mga nandito ngayon, no? I hope po nasa maganda tayong pwesto. Maghanap po kayo ng mga lugar na kung saan hindi po kayo madidisturb. Kasi itong pag-uusapan natin, napakahalaga. No? Lalo-lalo na kung ikaw ay naghahanap ng another source of income na kung saan magbibigay sa atin ng time and financial freedom. Okay? So wag mo nang palagpasin to kasi bihira ang mga ganitong opportunity. Ngayon, pag hindi mo nakuha or hindi mo naman masyadong na-focusan or hindi mo masyadong nabigyan ng time itong webinar natin ngayong gabi, sayang yung nandito ka na sa loob, no? Sayang yung opportunity na sana, no? Na natagpuan mo or nalaman mo na kaagad at magagawa mo na rin kaagad. Okay? So, pakiusap ko po sa bawat isa sa atin na dapat nasa magandang pwesto tayo kung saan man po hindi tayo madidisturbo, no? Okay? So, yan. Pumwesto lang tayo sa mga lugar na kung saan komportable tayo. Okay? Na makakinig tayo. So, bigyan nyo lang ako ng at least mga 1 oras at 3 araw. Okay. Bigyan nyo lang ako ng 1 oras at 3 araw. Okay ba sa inyo yun? Please type 1. Okay? So, joke lang po, ano? Para medyo sumaya naman yung ating webinar ngayong gabi. Ayan, sa mga nag-type 1, sige, seryoso kayo. Okay? Ayan, so, hindi na natin patatagalin, ano? So, let me share my screen. Okay. Marami tayong mga, ano, no? Umabot na rin tayo ng 38. Grabe, no? So, sa mga bago, welcome po sa inyo, no? Ayan, so let me share my screen para maumpisahan na natin itong ating topic. Ano ba talaga itong pag-uusapan natin? Okay. Ayan. Sa mga nakakita na po ng screen ko, please type 2. Type 2 po kung nakikita nyo sa side nyo yung screen ko, yung PowerPoint. Okay? Yan. So we are already 40 dito sa loob ng ating webinar. So I hope po nasa yung mga bago, okay, humanap kayo ng magandang pwesto, magandang lugar na kung saan hindi kayo madidisturbo. Dahil uumpisahan na natin itong gabi na to ng isang magandang opportunity. Okay? So, let me start. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi is all about make a new source of income. Oh. Okay, so sabi nga natin, sa panahon natin ngayon, maraming, kumbaga, dapat meron kang another source of income. Hindi na sapat yung trabaho lang natin, hindi sapat yung isa lang yung mga pinagkukuhaan natin, lalo na kung yun ay active income. Okay?
Kasi nga, hindi naman habang buhay malakas tayo, hindi naman habang buhay ah, masigla ang katawan natin, hindi habang buhay, no, natatagal tayo doon sa ginagawa natin. Okay? Kung passive income. Kasi kailangan din naman natin magpahinga, kailangan din naman nating mag-enjoy. So if ever, okay, na may opportunity na katulad po nito, okay, itong pag-uusapan natin, okay, mahalaga na makapasok tayo or magkaroon tayo ng ganitong klaseng opportunity na magbibigay sa atin, na bibilihin yung mga oras na dapat itatrabaho natin. Ano pong ibig ko sabihin? Ang ibig po nating sabihin, kumbaga, mas mapapaaga yung retirement mo. Kasi nga, meron kang another source na kung saan itong source mo na to na magbibigay sa iyo ng passive income. Okay, bukod doon sa ginagawa natin or sa trabaho natin. Alright? Okay, so let's continue. So sabi nga natin, ang mga gusto nating opportunity, maraming opportunity na pwedeng i-offer sa atin sa labas. Maraming mga opportunity na nakikita natin sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Maraming mga nag-o-offer sa atin ng mga opportunities, no? Pero gaano tayo ka-sure na yung mga opportunities na yon ay hindi tayo magugoyo, hindi tayo maloloko, di ba? Kasi minsan ang gusto natin, nagsisimula rin naman sa atin. Ang gusto natin minsan is yung hindi na kailangan pag-aralan, 'di ba? Minsan tayo pag may nakita tayong opportunity, tapos nakita natin ang tataas ng interest, no? Magbigay ka ng 5,000, babalik sa iyo ganito. Okay? So hindi na natin pinag-aralan, pumasok na tayo kaagad, 'di ba? So kaya naman i-scam tayo. Okay, so doble agad ang kita. Yan, 'di ba? Minsan ganyan ang gusto natin eh. Double your money, no? Mahilig tayo sa ganun. Pag may nakita lang tayo na nag-offer ng ganun, no? Ang bibilis nating mag-click, ang bibilis nating magbigay ng pera, mag-send ng pera, kahit hindi naman natin kilala yung mga tao na yun. Tama? Okay? Bato-bato sa langit, tamaan, umilag. Sobrang taas ng interest. Ayan, no? So, magbigay ka ng ganito, mataas yung interest, di ba? Okay, babalik sa'yo after 2 weeks, after 1 month, after 3 months. Yan ang mga gusto natin. Eh. Wala na tayong gagawin. Mag-aantay na lang tayo, di ba? Mabilisang kitaan, no? Mabilisang kitaan, no? Parang may mga ganun pa. And one-time, big-time investment. Kaya ang daming nai-scam, no? Okay? Kaya pag ganyan po ang hanap natin, nasa maling webinar kayo kung yun po ang hanap ninyo, no? Kung itong mga to ang hanap nyo, nasa maling webinar po kayo. Kasi ang hanap nyo po ay scam. Okay? So, etong pag-uusapan natin, hindi po ganun. Ito po ang pag-uusapan natin ay napaka-legit at the same time. Ito na po ang pinaka number one or sabi nga natin, second to none opportunity. Okay? Tutuloy natin. Alright, so ano-ano ba dapat or ano ba yung mga pinagkakakitaan ng mga tao since before hanggang ngayon? So paano nag-evolve yung mga pinagkakakitaan ng tao? So unahin natin, no, pag-usapan yung agriculture age. Ibig sabihin ng agriculture age, ito yung mga panahon ng mga lolo't lola natin kasi nung unang panahon, di ba? Ang pinagkakakitaan lang ng tao is agrikultura. Ibig sabihin, mga nagtatanim, nag-aalaga ng mga hayop, 'di ba? Wala pa kasing internet dati. So yung doon pa lang nagsisimula, no? Para kumita ka ng pera, kailangan mag-alaga ka ng hayop, mag-alaga ka ng baka, ng manok, magtanim ng palay, 'di ba? So yun yung agriculture age, panahon ng agrikultura. Hanggat sa nagkaroon na ng tinatawag na industrial age. Ang industrial age, ibig sabihin niyan yung mga factory. So diyan na pumasok or diyan na nabuo yung mga factory workers, no? Yung mga factory workers na to, dahil galing nga sa farming, inoperan sila ng mga factory na, o sige, dito na kayo magtrabaho sa amin, 9 to 5 lang or 8 to 5 lang ang trabaho ninyo, nasa loob pa kayo ng
isang factory, hindi kayo naaarawan, di ba? May mga benefits pa kayo, di ba? Ayun, so inoperan yung mga nasa farming before. Kaya nagkaroon na ng mga factory workers. Hanggat sa nagkaroon na ng information age, na uso na po yung mga school, yung school system natin, di ba? Yung mga magulang natin na nagtatrabaho sa factory, ang sabi sa atin, "Oy, anak, mag-aral kang mabuti." Kasi pag nag-aral kang mabuti, di ba? Magkakaroon ka ng magandang grado. Pag nagkaroon ka ng magandang grado, okay, makaka-graduate ka at makakapaghanap ka ng magandang trabaho. Pag nakahanap ka ng magandang trabaho, gaganda ang buhay mo. 'Di ba ganun yung mga pangako sa atin o ating mga magulang? Okay? So, yun po, nagsimula po yun sa information age. Tuloy natin. Hanggat sa nagkaroon na po ng tinatawag na conceptual age dahil nauso na yung internet, marami ng tinatawag na mga creators, no? Nag-develop ng mga application, nag-develop ng Facebook, si Microsoft, Apple, at kung ano-ano pang mga klase ng mga technology na nailabas sa market, no? Yan na po yung tinatawag nating creators age or conceptual age. Hanggat sa napasok na tayo sa digital age. Yung mga kabataan ay yung mga panahon na to, no? Lahat na po ng impormasyon ay free. So, search lang natin sa Google, i-search lang natin sa YouTube, i-search lang natin sa kung saang mga platform, meron na tayong impormasyon. Hindi katulad before na nasa mga library pa, pupunta ka pa ng school library para lang makakuha ng kagawa ng assignment, di ba? So ngayon, mas madali na. Bakit po? Punta ka lang sa cellphone mo, sa Google, nandun na lahat. Okay? So, sino po nakarelate ng ganun? Sabi ni Ma'am Cecilia, no, ouch, nangyari yan sa akin. Okay, so serve as lesson learned or charge to experience po, no? Okay, tuloy natin. Dahil nga ngayon, digital age na, pumasok na tayo dito sa mga platforms na to. So, kabahagi na ng buhay natin itong mga platforms na to. Okay, nandiyan na yung Google. Kailangan meron ka ng email ngayon. Sino na naman ba ang walang email ngayon? 'Di ba? Bago ka magkaroon ng Zoom account, meron ka dapat email. Okay, hindi ka makakapasok sa Zoom natin kung wala kang email, 'di ba? Spotify, Netflix, at iba't iba pang mga klase ng mga platform na kung saan parte na ng buhay natin. Okay? The future of human evolution, dahil sa pagbilis ng pag-evolve ng mundo, ng tao, nagkaroon na tayo ng tinatawag na robotic age. Yan, diyan na natin makikita na yung mga restaurants at kung ano-ano pa, mga establishment, meron na pong mga tinatawag na mga robotic assistants, may mga robotic cooks, may mga robotic vehicles, may mga robotic deliveries, at kung ano-ano pang mga klase ng mga robotic or AI na functionality na kung saan mas ginagawang convenient yung trabaho ng tao. Okay, katulad niyan sa cellphone natin, meron tayong pag Samsung user ka, meron diyang AI na pwede mong iset yung alarm mo, kung sino yung gusto mong tawagan, di ba? Meron tayo niyan sa ating mga Samsung. Ganon din sa mga Apple user, di ba? Merong yang AI, yung tinatawag nating si Siri, di ba? Pwede ka diyang magtanong, pwede ka diyang mag-set ng kung ano mang schedules mo using Siri, no? Voice command yan, di ba? Ayan. So sa mga naka-experience na, ang tawag natin diyan, artificial intelligence. Okay, so sabi nga, Tesla planong mag-mass produce ng humanoid robots. Ibig sabihin, si Tesla pala or si Elon Musk, gusto niyang mag-produce, plano niya, no? At meron na ngang ganito ngayon. Okay, hindi lang naging plano, kundi meron na rin talaga. Sa Japan, meron na. Sa part ng Europe, meron na. Sa Asia, meron na rin. So, ibig sabihin, paunti-unti na nade-develop or nag innovate na yung mundo natin, papasok na rin talaga tayo sa tinatawag na robotic
robotic age. Ayan, no? Ibig sabihin, dito sabi nga ni Elon Musk, robot na yaya, hardinero, caregiver, o di kaya ay factory worker. So ano ang impact nun sa mga tao? So mawawalan na po ng trabaho. Yung mga madadaling trabaho na kaya nang gawin ng robot, mapapalitan ka na. Okay? Bakit? Mas okay yung robot eh. Bakit? Hindi nagrereklamo, walang leave, 'di ba? Walang pahinga. Kahit 24/7 magtrabaho 'yan, hindi 'yan mapapagod. Okay? Eh yung tao, yung nagkakasakit, 'di ba? Minsan kailangan mo mag-leave, 'di ba? So mas gastos pa yung empleyadong tao kaysa sa empleyadong robot. Ang robot maintenance lang. Okay? Ayan. So tuloy natin, no? Kung ngayon, nag-aral ka ng banking and finance, ang magiging trabaho mo is bank teller or cashier. So ngayon, napalitan na po yan dahil ngayon sa innovation, meron na tayong InstaPay at PesoNet. Pansin nyo, hindi na naman lang kailangan ng bank teller para mag-deposit ka ng pera. Hindi na, marami na pong kiosk at marami na rin pong mga online banking ngayon. GCash, Paymaya, di ba? Kahit doon mo na i-transfer, okay na eh. Kahit 24/7, di ba, nagagawa na natin. Hindi na natin kailangan pumunta pa ng bangko. Journalism, let's say nag-aral ka ng journalism, ang magiging trabaho mo, host and TV o anchor sa TV network. And right now, mas marami ng mga vlogger. Okay? Na ganun din yung ginagawa pero hindi naman nag-aral ng journalism at mas malaki pa yung kinikita. Kaya yung mga artista nagba-vlog na lang kasi mas malaki ang kinikita sa pagba-vlog, di ba? So, ganun din, pa nag-aral ka ng HRM sa food industry, di ba? Meron ng GrabFood and Food Panda. Okay? So, kumbaga, mas pinadali ngayon ng technology yung buhay natin. Okay? AV Mascom, customer service naman na magiging trabaho mo. Right now, marami ng mga artificial intelligence na parang tao na rin kung sumagot ng mga concerns ng mga customers and clients. So anong point nun? Okay, kung sa ganitong mga industry, medyo nanganganib ngayon yung ganitong klaseng industry. Why? Kayang palitan ng robot eh. In an instant, okay? In an instant, kaya kang palitan ng robot. Bakit? Di ba? Eh, negosyo yan eh. Okay? Ang business, ang may-ari, kung mag-decide yan, di ba? Wala tayong magagawa. Kasi empleyado lang tayo eh. Pag tinanggal tayo, wala tayong magagawa. Negosyo nila yan eh. Hindi naman sa atin. Di ba? Okay? So, dahil nga nagkaroon tayo ng pandemic, di ba? Maraming tao naging apektado sa pandemic. Ang nangyari, ang naging solusyon ng mga tao na yon na naapektuhan ng pandemic is kumita online. Okay? Dahil nga technology age na or digital age na tayo, okay? Yung mabilis na way or paraan para kumita ang tao is doon po sa tinatawag nating online or mga online na business. Okay? Diyan na nagsimula yung mga online store, diyan na nagsimula yung mga nagla-live selling, di ba? Okay? Sa live selling, kung gusto mo mag-umpisa ng live selling or bibili ka online, di ba? Ito yung mga disadvantage. Okay, papakita lang natin. So, hindi natin nare-receive or hindi natin nakikita yung product mismo na actual. Minsan, expectation versus reality. Sino naka-experience no? Kaliwa, parehas kaliwa yung sapatos, no? Expectation, ang ganda na nandun sa no? Bumili nga ako one time ng damit, no? Ang ganda talaga. Tapos, akala ko kasi, sukat medyo malaki. Nung binigay sa akin, ay, nung natanggap ko, sobrang sikip, grabe. Ganda pa naman sana. 'Di ba? So wait for the item to arrive, 'di ba? Antayin mo minsan ang ang nakakaasar pa, at pag inantay mo yung yung package mo or yung parcel mo, nagkakataon naman na aalis ka, tsaka naman yan dumarating. Or may busy ka, saka naman siya darating yun, gano'n. So chances of mishandling minsan
yung mga product nasisira, kasi binabato lang, di ba? So, yan minsan yung mga disadvantages. Ngayon, kung mag-i-start ka ng online business, magbebenta ka ng mga produkto, isipin mo to, no? Isipin mo to. Parang ganito lang yan eh. Kung magbebenta ka ng sapatos, isipin mo na isang malaking pool, no? Fish pond. Okay? Isang malaking fish pond. Tapos, 100 kayo ang namimingwit. Tapos yung isda, isa na lang. Okay? Sabihin ng isda, saan kaya dito yung okay? Saan kaya dito yung masarap na pain? Parang ganun sa online selling ngayon. Why? Benta ka ng sapatos, ang dami mong kalaban. Di ba? Hindi na alam ngayon ng mga customer kung saan bibili. Ang tinitignan na lang nila yung mga reviews, kung maganda, di ba? So doon sila bibili sa mga dati ng trusted na. Di ba? Kung magsisimula ka pa lang, medyo alanganin. Okay? At kung gagawin mo naman yung online na business na i-share mo sa mga kaibigan ka, mag-anak mo, kala mo, susuportahan ka nila. Ang una pong hindi susuporta talaga sa'yo, mga kamag-anak, kakilala mo. Di ba? Minsan, sin zone, di ba? Message mo, di ba? Ganyan, hello. Di ba? Nag-offer ka ng business mo sa kanya, di ba? Yan pang unang-unang magne-negative sa iyo. Tandaan mo, no? Kung hindi mo pa na-experience magnegosyo, okay? I-try mo. I-try mong i-offer sa kamag-anak mo muna. Okay? Diyan mo malalaman. Diyan mo malalaman, no? Sino nakaka-relate doon? Yung mga nag-try na po mag-online business. Please type 1. Okay? Kung na-try mo na 'yon, ang unang-unang hindi maniniwala sa iyo, no, is yung mga kakilala at kamag-anak. Normal 'yan. Which is normal, no? Yan, no? Ang dami. Si Sir RV, Ariel, si Ma'am Grace, di ba? Yan, di ba? Grabe, no? So, that's how the world works, di ba? So, isa sa pinakamagandang business na natakbuhan natin ngayon, na meron ngayon, no? Dati kasi, para lang to daw sa mga mayaman. Para lang to sa mga magagaling sa math. Para lang to sa mga marurunong magbasa ng mga ganun, candle-candle, ganyan, di ba? Ang hirap, di ba? Pero yung trading ngayon, open na po sa public. Dati kasi para ka mag-trade, kailangan mo pa mag-aral na napakamahal na mga courses. After nun, syempre, hindi naman agad-agad matututunan mo. Pero ang pinakamaganda nung pandemic, itong trading na to, marami ang kumita, 'di ba? Nung pandemic kasi walang paraan ang tao para mag-earn ng pera kundi kung hindi online business, hindi trading. Okay? So you can do inside your home and not affected by pandemic or economic crisis. Itong trading kasi kaya mong gawin na kahit nasa bahay ka lang. Hindi siya apektado ng pandemic. Kahit pandemic po. Okay? Ito lang yung business na kumikita ka kahit ka sa pandemic, mas lalo ka pang kikita. Okay? Kasi walang paraan ng tao para kumita kundi sa trading lang. So how to start a trading career? Kailangan mo mag-aral. Ito yung sinasabi natin. Kung gusto mong mag-aral talaga ng trading by yourself, mag-enroll ka sa mga courses katulad nito, no? Mag-aaral ka. Okay? Meron pong 3 klaseng trading. Number 1, forex trading. Ang forex trading, okay, meron diyang tinatawag na stop loss and no trading on weekends. Ibig sabihin ng stop loss, 'di ba? Pag nag-start ka ng trading, i-assume mo na or i-accept mo na manatatalo ka. Sa 10 na trading mo, 2, 1 panalo mo. Depende yung kung marunong ka. 'Di ba? Sa sarili mo or manual trading. So may stop loss, ibig sabihin ng stop loss, let's say nalulugi ka na ng 10% para hindi ma-liquidate lahat ng pera mo, i-close mo na yung trading. So nalugi ka na ng 10% noon. Kumbaga talo na talaga. So paulit-ulit na 10% na 10% na lugi mo, umabot ka na ng 100%, ubos na rin talaga ang pera mo.
'Di ba? So yun lang po yung disadvantage doon. So wala ring trading sa weekends. Kung may nag-o-offer sa inyong trading, forex trading, tapos may trading sa weekends, kalokohan po yun. Kaya nga pansin nyo, wala ngang bangko ng weekends eh. Okay, kasi ang forex, weekdays lang yan. Okay, number 2, stock trading. Ang stock trading po for long term yan. Okay? Long term po ang stock trading, hindi yan pwedeng yung pang araw-araw kasi hindi naman ganun kalaki yung ginagalaw ng or yung hindi ganun ka volatile ang market sa stock market. Kumbaga, gradually maliliit lang siya yung increase, di ba? And isa pa sa mga disadvantage nito, control by the company and major shareholders. Halimbawa niyan, no? Let's say, bumili ka ng shares sa isang company. Tapos yung company na to nag-i-start, di ba? Ngayon, habang lumalaki yung company, di ba? Lumalaki rin yung value ng shares. Ang nangyari, nung tumaas na yung value, syempre inasahan mo na mag-aantay ka ng 10 years or kahit 20 years, no? Na para kumita yung pera mo. Dahil wala kang, hindi mo nga alam yung trading talaga kasi nag-invest ka lang. Ang nangyari, inilabas ngayon ng company yung malaking shares nila. So, ang tendency nun, bababa ngayon yung presyo ng shares. Ngayon, ikaw naman, mangyayari nun, matatakot ka kasi, aba, wala nang value yung shares ko. Ilalabas mo na ngayon yung shares. Nung nilabas mo, binili naman nila. Nung binili nila, tumaas na naman yung value. Okay? So, may manipulation na nangyayari. Kasi kontrolado po nila yung value or shares ng market. Lalo na po yung mga maliliit na companies, no? Mga pen stocks. Diba? Kayang kontrolin. Crypto trading, ang crypto trading po, decentralized siya. Ito lang ang nakita ko, isa sa mga talagang pinakamagandang ah, industry na kung saan pwede ka mag-trade na may labang ka talaga. Okay? So number 1 kasi, decentralized siya. Bakit decentralized? Walang mangingialam, walang magkocontrol doon sa price ng market kasi publicly tinitrade siya eh. So kung ano yung galaw ng market, nakadepende yan sa mga nagtitrade doon. Okay? At blockchain technology. Alam naman natin po, ang blockchain technology ay isa sa mga secured, safe, and hindi kayang i-hack na technology right now na meron tayo sa panahon natin. Okay? So yan po yung kagandahan sa crypto trading. Alright, so kapag nag-aaral ka ng crypto or trading, ito yung mga kailangan mong aralin. No? Tulad yan, head and shoulders, rising wedge, mga double bottom, mga breakouts. Di ba? Marami kang kailangang aralin dyan. At hindi naman lahat sa actual, yan na yung lumalabas doon sa actual. Di ba? Minsan hindi eh. Iba pa rin yung actual na experience mo. Okay? Yan. So sa live market, okay, ganun po, mapapansin natin, kaya marami minsan yung mga tao na nagtitrade. Iba-iba, multiple po yung kanilang monitor. Kasi nga, bawat coins or tokens or kung ano man yung tinitrade nila, nakalagay dyan yung mga graph. So, para mabantayan nila. Okay? So, kailangan nakatutok ka, di ba? Kailangan marunong ka mag-technical analysis, mag-fundamental analysis, di ba? So, yan ang gagawin mo. So, nag-aral ka na, lahat-lahat na, ginawa mo na yung trading, pero minsan, confused ka pa, minsan natatalo ka pa talaga, okay? Mukhang hindi naaayon, di ba? Minsan yung iba sumusuko na lang sa trading. Why? Kasi hindi mo namang kaibigan ang market. Okay? Hindi mo kaibigan ang market, no? Yan ang kailangan na hindi mo kayang i-master yung market, di ba? Kailangan meron kang strategy na ginagamit, meron kang alam na sistema para mag-earn ka talaga manually sa trading. Okay, yes, may mga nag-earn pero hindi mo alam kung magkano yung mga naitalo na mga yan bago nila na master yan or natuto ng trading. Pero hindi ibig sabihin, ito po marami kasing nag-offer online. Okay, sasabi na magbibigay sila ng fixed income sa mga tao
Okay? Kahit sabihin natin sobrang galing, wala pong pwedeng mag-claim na hindi sila natatalo at 100% yung win rate nila. Wala pong pwedeng mag-claim nun. Meron nga po, kung nabalitaan nyo yun, isang trader talaga siya na sobrang galing, sa Japan. Okay, yung maliit na puhunan niya napalago na sobrang laki, pero natalo din sa huli. Okay? Kasi nga hindi mo kontrolado yung market eh. Hindi mo alam bukas kung anong pwedeng mangyari. Kahit sobrang galing mo sa technical, meron pa pong fundamentals. May marami pong karakteristik na nagpapagalaw sa market. Okay? So, dahil nga hindi mo kabisadong market, di ba? Minsan dahil sa emosyon natin, di ba? Kinakabahan ka, minsan naman pagka nananalo ka, overconfident ka, tinotodo mo. Minsan naman pagka may balita na ganito, natatakot ka, nagsisell ka, di ba? Pag nanalo ka, greed ka naman, di ba? Tumataas yung presyo, bili ka ng bili without analyzation, anxiety, yan napapasok yung fear of missing out, 'di ba? Na naipag-iwanan ka na kunyari, 'di ba? May nag-offer, 'di ba? Natataas itong ganitong token, tapos 'di ba? Yun yung fear of missing out. Okay? Lahat 'yan mga emosyon ng tao na nakakaapekto kung magte-trade ka. Okay? Kung magaling ka naman na trader, minsan nasa-sacrifice yung mga tulog at oras natin. Kasi kailangan mo mag-trade eh. Kailangan mo mag-abang sa market, no? Minsan, may nakita ako mga trader na hindi mo na makausap. Diba, nakatutok na lang sa cellphone nila. Yes, makasama mo sila, pero wala sila doon. Sila sa trading nila. Hindi mo makausap ng maayos. Diba? Gusto mo ba ng ganun? Okay? So, ayaw natin yun. Kaya naman, meron tayong solusyon, no? Okay? Meron po tayong solusyon dyan. So, ano ba yung blockchain? Yung blockchain po, yan po yung tinatawag nating digital database na kung saan nire-record yung mga transactions ng trade or buy and sell or transaction na ginagawa sa sa loob ng blockchain, no? Okay? Especially yung trading ng crypto. Okay? So, yan po ay peer-to-peer network. Ibig sabihin, hindi na dadaan sa centralized or yung management or dadaan pa sa may magkocontrol na management. Hindi na po yun. Kumbaga, wala lang third party. Tayo na po, diretso na peer-to-peer. Dalawa lang tayo nag-uusap yung transaction nating dalawa. So, ganun lang po. Walang mangingialam. Okay? So, itong blockchain technology po, hindi rin siya or mahirap siyang i-hack. Kasi nga, it's a connected of chain, no? Lahat ng information na yun. Okay? Distributed and duplicated sa lahat o distribute yan sa lahat ng mga uh, uh, kasali or nandun sa blockchain system na yon. Okay? Alright, so tuloy natin. So what is cryptocurrency? Cryptocurrency is a digital or in short, virtual money. Okay? Yan po ang cryptocurrency. At yun po yung tinitrade natin. Okay? So kung wala ka pong idea sa cryptocurrency, ano ba yung cryptocurrency? Magkaiba kasi ang blockchain sa cryptocurrency. Ang blockchain, yun po yung technology na ginagamit. Yung crypto, yan po yung pera na under sa blockchain, no? Okay? So, kung wala kang idea sa crypto, ang crypto po, meron niyang evolution. Okay? Number one, okay, ito pong barter, no? Kung naalala nyo, mga kwento siguro ng mga lolo't lola natin, nung unang panahon, wala pang pera, palitan ng bigas, ng manok, di ba? Ng karne, di ba? Para lang magkaroon sila ng produkto na yon, di ba? Hanggat sa nagkaroon na ng ginto. Namina yung ginto, may value yan, pwede yung ibili ng ganito, ng mga produkto, ng mga serbisyo, di ba? Minsan nga yung ginto before, no, pinambabayad sa mga slaves, di ba? Let's say itong tao na to may mga number of slaves, di ba? Nung mga panahon nila Jesus Christ, di ba? Binibili yung mga slaves, di ba? Yan, so ginto yung gamit before, no? Hanggat sa nagkaroon na po ng metal coins. Yung metal coins, dahil nga, syempre, alangan naman daladala mo pa yung ginto, bibili ka lang ng isda. Di ba? So, kailangan may panukli ka, di ba?
Hindi naman pwedeng ginto yung dala mo tapos puputulin mo pa, ano? Hassle siya. So kaya nagkaroon ng coins. Okay, yung coins maliit na yung value, okay? Pwede mo nang ipambili ng mga maliliit na bagay. Okay? Nagkaroon din tayo ng paper money or fiat money. So ito kasi madadala mo kahit saan. Mas magaan na siya kasi papel. Okay? At malaki yung value niya. Next is plastic cards. Plastic cards, that is debit card, credit card. Di ba dati takot naman tayo magkaroon ng mga ganyan. Pero right now, kung may credit card ka, di ba? Swipe na lang. Di ba? So yung ginagawa na, mas gumaan siya, pansin nyo. Di ba? Hindi mo na kailangan magdala ng gabandel na pera. Let's say may 1,000,000 ka. Hindi mo na kailangan dalhin yun. Isang card na lang ang dala mo. Okay? Next is yung tinatawag nating electronic money. Yung electronic money, yan po yung mga GCash, Paymaya, yan po ang example niyan. Nung pandemic kasi walang contact, ayaw na natin ng contact sa tao, di ba? So ang ginagamit natin yung electronic money, mga GCash, Paymaya. Uso na to. Ako nga, ang gamit ko na nga lang ngayon, it's either ito or ito at yung crypto. Okay, wala na po ako masyadong dalang paper money or kaya mga coins kasi mabigat eh. Okay? So, ngayon, nagkaroon na tayo ng cryptocurrency. Ang cryptocurrency po, yan po yung virtual money. So, evolution po yan. Yung electronic money kasi, ayun yung mga GCash, Paymaya, di ba? Etong cryptocurrency, pera din siya na may value. Na may value, pero virtual siya. Okay, so explain natin yun later. Tuloy po natin. So, yan po yung evolution ng pera. Okay, so ang klase or iba't ibang klase ng cryptocurrency, nandyan yung Bitcoin. Kasi baka isipin nyo, magkaiba po yung Bitcoin sa cryptocurrency is yung Bitcoin is under cryptocurrency. Okay? So, ang klase ng mga cryptocurrency ay Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, USDT, Solana, at kung ano-ano pang mga klase ng coins and tokens. Okay? Next po, yan. So lahat yon may mga value yan. Ang pinakamalaki may value dyan yung Bitcoin. Okay? Mapapansin po natin as of now, pumapalo po ang presyo ng Bitcoin sa almost nasa 2.7 million, mga ganon. Kasi nasa 40 something na eh. 40, mag-50,000 na, no? 50K in US dollar, no? Ang value ng Bitcoin right now. Okay? So we are now on the corporations era. Okay, pansin natin yung mga korporasyon ngayon. Since, eto nga, pansin natin, no, si Microsoft pala, since 2014 pa, nag-iipon ng Bitcoin and other major currency. Kasi tinatanggap na pala nila before yung cryptocurrency. Wala nga tayong kaalam-alam niyan eh. Noong 2014, hindi pa natin naririnig yung Bitcoin cryptocurrency. Pero sila, alam na, nandun na sila. Okay? So, advanced na sila sa idea. Okay. Next is, kung kilala nyo po yung Citibank. Yung Citibank po, okay, nasa cryptocurrency na rin. Malaking bangko po yan. International bank po yan. Pero nasa cryptocurrency na rin. Diba? Next is, yan, Bitcoin Island. Yung Boracay. Sino po nakapunta ng Boracay dito? Pag pupunta ka ngayon sa Boracay at meron kang Bitcoin or meron kang cryptocurrency, pwede ka nang mag-book ng hotel, kumain ng mga restaurant, gamit yung iyong cryptocurrency. Okay, galing, di ba? Next is, yan. So, ang Pilipinas po, rank at 8 in the world in crypto ownership and third highest country in the Southeast Asia. Ibig sabihin, talagang ano na natin, na-adapt na natin yung cryptocurrency talaga. So, pero marami pa ring mga tao ang walang idea or misinformed pagdating sa cryptocurrency. Okay? Kaya itong klase ng webinar natin, tinuturo natin dito para ma-inform tayo. Alaman natin ano ba talaga yung crypto, paano tayo magkakaroon. Okay, yan po, nung pumunta po kami sa Hong Kong, may mga ATM na po na pwede kang bumili or magbenta or ng cryptocurrency.
ang labas po ng pera dito ay Hong Kong dollar, 'di ba? Pagka nag-ano ka, benta ka ng iyong crypto. So, yan po ang ATM nila dun sa Hong Kong. Kahit saan ka mapunta, meron sila. May mga over the counter din silang mga bilihan ng cryptocurrencies. Ayan, no? Ayan, no? Ito ay malapit sa Central. Ito naman ay nasa TST o Chimchachoy na ATM. Ayan. So, dito sa Pilipinas, ang Union Bank meron na ring sariling ATM ng Bitcoin. Ayan, no? So, pwede ka ring bumili at magbenta ng Bitcoin dito sa ATM na to. Sa may Makati po ito. Ayan, no? Nakapunta na dyan si Coach Alec. Pinicturean pa niya para alam natin na totoo na merong ganon, di ba? Baka sabihin niyo picture lang. Ayan, no? Pinuntahan talaga niya. Okay. So, thanks to Coach Alec. Okay. So, sino-sino na yung mga companies at mga corporations? And kilalang-kilala niyo yung mga nandyan, no? Nandyan sila Citibank, Morgan Stanley, JP Morgan. Okay? So, yung Shell, nandyan na rin, di ba? Daimler, Mitsubishi, Ford, di ba? McDonald's, di ba? Nasa cryptocurrencies na rin. Okay? Ikaw na lang wala. Di ba? Ayan. So, napakarami na po. Dahil nga sabi nga natin, nasa corporations era na tayo. Dahil nasa corporations era na tayo, okay? Sabi nga natin, meron tayong inaantay. Meron tayong inaantay na era. Okay? Ngayong 2024. At yun po ang inaabangan ng crypto community. Okay? So, ito po, yung chart na to, ang tawag po nito, ito yung history na nangyari sa Bitcoin. Okay, ano ba yung nangyari sa Bitcoin? No? Noong 2009 or 2008, 2009, yung mga time na to, dito nagsimula ang Bitcoin. Unang transaction ng Bitcoin. Ang nangyari, itong time na to, itong linya na to, ito ay 4 years, no? From 2008 to 2012. Okay. Yung panahon na yan, 2008, 2009 to 2012. Okay, wala pa masyadong value yung Bitcoin. Hindi pa pinapansin, di ba? Okay? Yan yung pioneers era na tinatawag natin. Okay? Next 4 years, 2012 to 2016, mapapansin nyo dito, maliit lang ang value ng Bitcoin, ng $10 lang siya. Pero nung dumating na po sa speculators era, okay, pumalo na po ang value ng Bitcoin sa 1,000 pesos. Sorry, 1,000 US dollar. Ibig sabihin, 'di ba? Kung nakabili ka dito ng 10 Bitcoin, okay, ang value pa lang niya dito is centavo, 'di ba? At pumalo na lang 1,000 isang Bitcoin, $1,000 or sa peso 50K. 'Di ba? So magkano 'yon? That is already 10,000. 10,000 dollar, 'di ba? That is $10,000, 500,000 pesos kung nakabili tayo dito. Okay? Kaya lang hindi naman natin na-miss natin yung opportunity na to. Next 4 years, retail trader. Ito yung mga trader na galing sa forex stock market, no? Nakita na nila yung crypto, may value, tinrade po nila. Pumalo po ang price ng Bitcoin sa 500,000 isang Bitcoin. Diba? 500,000 isang Bitcoin. Grabe, no? From centavo, itong 2016 to 2020, okay, umalo na po ang price niyan sa almost 500,000 pataas. Okay? Next na era, itong corporations era. Ito po yung era natin ngayon. So, 2020 to 2024. Yan, no? So, itong era na to, napaka-importanting era to. Bakit? Last na po ito eh. Last na po yan, no? Okay? So, nandito ngayon tayo. Ang price ng Bitcoin, ang pinakamataas na inaabot dito is nasa 3.2 million or 3.5 kung di ako nagkakamali. 3.5 million isang Bitcoin. Kung nakabili ka ng 10, milyonaryo ka na.
Kaya lang, na-miss nga natin eh. Hindi tayo nakakuha, hindi tayo nakabili, hindi natin nalaman. Na-miss natin yung opportunity. Right now, ang tanong ko po sa inyo, gusto mo nyo bang ma-miss ang opportunity netong 2024 dahil magkakaroon na ng tinatawag na government's era? Okay? Andito na tayo ngayon, paakyat na po ang crypto. Tamang-tama itong nilagay nilang projection. Kasi, bakit? Noong 2022, nag-15K na po ang Bitcoin. Mabot na po ng 15K, bumaba pa po. Na-miss ulit natin yung 15K, hindi tayo nakapasok. Diba? Ngayon, ang presyo ngayon, nandito na, 2024 na tayo. Okay, ito na. Halos bumabalik na eh. Naging, ano na po, halos umabot na ng 50K. No? Papunta na ng 50K. Okay? Ang projection po niyan, aabot po ng 200K to 1M ang magiging presyo ng Bitcoin. Nagets po natin. Ang tanong ko po sa inyo, gusto mo bang magpaiwan o sumabay? Okay, na-miss mo na to eh. Na-miss mo na yung 2009, na-miss mo na yung 2012, na-miss mo na yung 2016, na-miss mo na yung 2020. Gusto mo pang i-miss yung 2024? Wala na, last na to. Pag na-miss mo yung 2024, you miss the opportunity na sana pwedeng magbigay or makatulong ng malaki sa'yo. Okay? Yan, no? Sabi nga dito ni Coach, hindi talaga na-miss. Hindi talaga bumili kahit $15,000 ang binaba. Ganun lang talaga ang isip ng Pilipino. Pag bumaba, nawawala ng gana. Kaya hindi pinapansin ang crypto Bitcoin. Pag tumaas, doon nagpapanik kung kailan mataas na. Di ba? Totoo naman eh. Nung mababa pa, ay wala na yan. Wala nang value yan. Nung tumaas, nung pumalo na lang mga 47, doon na nang bibilis. Ang dami nang bumili. Di ba? Di ba dapat buy low, sell high? Diba? So, ganun po ang mindset natin. Kasi, kaya 90% of trader, 90% ang mga nagtitrading, natatalo. Bakit? Yun nga eh. Meron tayong emosyon. Ganun po yung isip natin, di ba? Pag bumababa, hindi tayo bumibili. Pag tumaas, tsaka naman tayo bumibili. Kahit na po, na napakadaling intindihin yung buy low, sell high. Di ba? Kaya nagtataka ka, ang prinsipyo lang naman, buy low, sell high. Pero bakit may natatalo? Ganun nga po. Diba? Pansin nyo nga, nangyayari, di ba? Nung 15K, walang bumili. Nung 47 na, tsaka ang dami bumili. Okay? Yan. So, tuloy natin. So, cryptocurrency, nire-regulate ka, pansin nyo po, no? Paunti-unti nang nire-regulate yung cryptocurrency sa iba't ibang part ng mundo, iba't ibang bansa, nire-regulate na po ang cryptocurrency. May mga bansa na po na ang ginagamit nilang pera ngayon is Bitcoin or cryptocurrency. Sa El Salvador, yan po, no, ginagamit na nilang pera doon, crypto, Bitcoin. Hindi na po dollars. Okay? So, may mga iba't ibang bansa pa na susunod na rin doon na gagamit ng crypto. Bakit? Decentralized kasi siya. Okay, walang kumokontrol. Hindi katulad sa pera natin, talagang kontrolado ng central bank. Kung gusto nilang mag-print ng pera, mag-print sila. Okay? Ang crypto kasi hindi na piprint yan, kaya tumataas yung value. So what to do next to prepare for the future? So we need to accumulate and generate more Bitcoin and cryptocurrency. Ibig sabihin po, kailangan natin mag-generate ng maraming cryptocurrency. Kasi pag umakyat na yung value niya, okay, doon natin mapapakinabangan. At the same time, so habang nagtitrade yung bot natin, kumikita tayo. Diba? Habang umaakyat yung price. So right now, meron tayong solusyon. So kung di ka marunong mag-trading, wala kang idea sa trading, ito po ang solusyon natin, Royal Q. Okay?
Sa Royal Q, there are two ways to accumulate cryptocurrency. Number one, AI trading. AI trading, passive income yan. Wala ka masyadong gagawin dyan. Set up ko lang, hands-free trading, okay na yan. Number two, subscription business. Ang subscription business po, okay, katulad yan na Netflix, yan ang mga business natin. So, explain natin later on. So, this is a new generation of trader, okay, yung AI. Kung naghahanap kayo ng information o kaya certification ng Royal Q, meron tayo niyan. Pwede niyo i-screenshot, no? Nandiyan na po lahat. Okay? Ayan. So, ang Royal Q po, kino-connect natin siya sa mga tinatawag nating crypto bank. Ito po yung mga crypto bank. Okay? OKX, HTX, Bybit, Indodax, Kraken. Yan po yung mga crypto bank natin. So, kino-connect lang natin siya dito para i-automate po ang trading natin. Okay? Hindi tayo nagtitrade sa loob ng Royal Q, kundi nagtitrade tayo sa mga crypto bank. Okay? So, ang strategy na ginagamit ng Royal Q is quantitative. So, this is a mathematical and statistical models to make trading decision. Hindi po affected ng emosyon. Mas mabilis yung execution kasi hindi na nag-a-analyze yan eh. Kasi base na lang yan sa algorithm ng market. Okay? Next po, yan. Si Royal Q, kino-connect po yan sa mga malalaking exchangers or crypto bank. Meaning, maglalagay ka dito ng mga funds capital mo, tapos si Royal Q na po ang pipindot ng buy and sell 24/7, 365 days. Okay? So, ginagamitan po yan ng API. Yung API po, yan po yung tinatawag nating Application Programming Interface. Ibig sabihin, yan po yung security ng mga exchanger kung ano po yung papayagan lang nila doon sa robot. Diba? So, bot's primary objective is to make profit for you. Siyempre, ang trabaho ng robot, bigyan ka ng kita. Okay? So, if the market goes down, the market always recover. Ibig sabihin, pag bumaba yung market, normal naman na bumababa yan. Pero aakyat din yan. Diba? So, the market always recover. No? Normal yan. Nakita na natin yan. Balikan mo yung history ng kahit anong trading. Di ba? Aakyat at aakyat din ang market. At minsan, ang kagandahan sa robot natin, no, kahit pababa yung market, kumikita tayo kasi dahil sa strategy na ginagamit ng bot natin. So, ang trading sa manual at sa bot, magkaiba. Kasi sa manual, kailangan mo ng technical analysis, kailangan magbasa ka ng mga news, fundamentals, kailangan kontrolado mo rin yung emosyon mo. Eh kung ikaw, hindi mo nga kontrolado yung emosyon mo, huwag ka na mag-trading. Okay? Kung mainipin ka, huwag ka na mag-trading. Kung mabilis ka maasar, huwag ka na mag-trading. Kasi hindi ka para sa trading pag gano'n. Okay? Next is, sa robot, ang maganda sa robot, live data, no emotion. Walang emotion yung robot, siya ang gagawa ng trading. Hindi naman ikaw. So, quantitative trading parameters. Isang setup lang natin yan. Okay na, isang taon na po niyang gagawin yun. Okay? So, tuloy natin. So, let's say, so assuming po ang gusto nating profit is 20%. The bot will execute to achieve 1% by 20 times. Meaning, ang gagawin ng robot, hindi siya yung kadalasan kasi pag nagtitrade tayo, di ba? Let's say, sample natin, ito yung market. Tumaas yung market, nagpa-fluctuate. Yan. So, inaantay natin na pumalo ng 20% yan. Okay? Para kumita nga tayo ng 20%. Diba? Bumili ka rito, isi-sell mo pag umakyat na ng 20%. So, kung abutin man yan ng isang taon, diba? Antayin mo. Okay? Para maging 20%. Pero ang robot po, hindi niya yung gagawin yung ganyan. Okay? Ang ginagawa po ng robot, let's say, kahit po ang market naglalaro pababa or sorry. Ano yung drawing? Kasi ganyan, no? Kahit po ganyan yung market, ang ginagawa po ng bot, okay? The bot will execute 1% by 20 times. Kasi ang goal mo 20%. Eh. Okay? Ang gagawin ng bot, bibili siya rito,
si-sell niya rito. Bibili ulit siya rito, si-sell niya rito. Okay, bibili ulit siya rito, si-sell niya rito. Ibig sabihin, pag nakita niyang may mga 1% yan, may mga 1% yan, makabuo siya ng 20 na tigwa 1%, 20% na rin po yun. Okay? Ano po yung possible? Yung aantayin mo ng matagal na pumalo ng 20% or maliliit na tigwa 1%. Okay? Total din nun. Okay? Pag tinotal mo, 20% or more pa. Kasi namamaximize niya yung galaw ng market. Hindi natin kayang gawin yun. Kasi bakit? Aantayin mo umakyat ng 1% eh. Eh, hindi naman lahat ng oras nakaabang ka sa cellphone mo or sa computer mo, di ba? Hindi mo kayang gawin yun. Kahit nakaabang ka, mapapagod ka rin eh. Di ba? Hindi katulad sa bot, automated na yan. Okay? Nakaset up na po yan. So, yun po yung ginagawa ng bot natin. Alright, so tuloy natin yan. So, 24/7, super intelligent yung bot. Okay, pag nagtitrade po yung robot natin, ang ginagawa, let's say nag-open siya ng position. Aantay niya pumalo ng 1.3%. Ito yung default setup natin. Okay, yung bot, standby muna yan. Pwede pa kasing tumaas yan, pwede pang bumaba. So, let's say, bumaba ng 0.3. Okay, ang mangyayari ngayon, isi-sell na po yan ng robot. So, umakyat ng 1.3%, bumaba ng 0.3, sinel niya, may 1% profit ka. Kakuha natin. Okay? Umakyat ng 1.3%, nag-drop ng 0.3, nag-sell yung bot, may 1% profit ka. So, ganun po yung bot nag-work, no? Eh, sir, 1.3% lang ba yan? Yan. So, hindi po. Kasi nga, pansin natin, naantay nga ng bot mag-drop eh. So, dahil hindi nga nag-drop, pumalo pa ng 10%, at nung dumating ng 10%, tsaka lang nag-drop ng 0.3, tsaka lang siya nag-sell. So, meron kang 9.7% na take profit. Nakuha natin. Okay, nagtuloy-tuloy yung market, umakyat ng 10%. Dahil umakyat ng 10%, tsaka lang nag-drop. Nag-drop ng 0.3, isinel ng bot, 9.7% ngayon ang take profit mo. Depende sa laki ng capital. Alright? So, wala pong fix. Wala pong fix dito. Pag may nag-offer sa inyo ng fix, hindi yan trading. Scam yan. Diba? Sino mag-offer sa inyo? Sinong matinong utak na nagtitrade ang mag-offer sa inyo ng fixed income? Okay? Yan. So, pag bumaba po ang market, okay, bibili ulit siya, okay, after 0.5 na pag-akyat. So, cycle lang siya. Cycle lang. Pansin nyo, wala siyang sinesell na loss. Hindi siya nagbebenta ng loss. Why? We are trading on spot market, kaya ang robot, pag bumababa yung market, hinuhold lang niya yan. Tsaka lang siya magsisell kapag bumalik na yung price at umakyat na doon, nakita niya na magpa-profit ka, tsaka lang siya magsisell. Hindi siya magsisell hanggat hindi mo sinesell manually. Yun po ang kagandahan sa robot natin. Hindi siya affected ng emosyon. Kasi kung tayo gagawa niyan, bumababa yung market, sinesell natin kagad, di ba? Kala natin hindi babalik yung market. Natatalo tayo. Yun po yung stop loss or cut loss na tinatawag. Okay? So, cycle lang po yan. Yan. Ito po yung actual na ginagawa ng robot. So, ito yung tinatawag nating high frequency trading. High frequency trading. Ibig sabihin ng high frequency trading, hindi mo kayang gawin to as human. Okay? Bantayan mo ng ganyang kabilis, diba? Ang execution, makuha mo lahat ng opportunity. Mahirap po yun. Nakakagawa lang po niyan bot. Kaya pansin nyo, buy lang siya ng buy dito kasi mababa. Tsaka na lahat sinel nung umakyat dito. Buy ulit siya. Nung umakyat dito, sinel niya. Di ba nakukuha niya yung opportunity? Okay? So, hindi natin kaya dahil nga meron tayong emosyon. Yun po ang kagandahan sa robot natin. Alright, so tuloy natin. Alright, so ito po yung mga kinikita ng mga nagpapatrade sa robot, no? Meron pong $134, may 425, merong 42, pa iba-iba, pansin nyo po, no? Kasi hindi pare-parehas ang araw.
Wala pong fix. Ayan. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo pag may nag-offer sa inyo ng fixed income yun. Wala pong fixed income dito. Sa trading, kahit manual trading, mapa-automated trading, wala pong fixed income. Okay? So, iba-iba po yung mga earnings. Depende po sa capital natin. Hindi mo pwedeng i-compare yung earnings mo sa earnings ng ibang tao. Kasi nga, magkaiba kayo ng start, magkaiba kayo ng tinitrade na token, magkaiba kayo ng capital. Okay? So, hindi natin pwedeng i-compare. Napansin nyo lang, pinapakita natin dito na nakabase po sa capital at kung anong tinitrade nating token. Okay? Yan, no? Yan po yung ibang mga earnings. Pansin nyo po, araw-araw nag-generate siya, no? Ang gumagawa lang yan, robot, hindi na ikaw. Okay? Yun po ang kagandahan. Saan ka makakita ng ganong opportunity? Walang idea, wala kang idea sa trading, pero para kang professional na kumikita ka araw-araw sa trading. Lupit mo, di ba? Saan ka makakita ng ganun? Even kahit anong background natin, kaya nating para tayong professional trader na rin. Kasi pansin mo, kumikita ka araw-araw sa trading. Diba? Para ka na rin professional trader kasi nga meron ka robot. Okay? Tuloy natin. So, eto po, meron pong testimonial dito na 6 days lang, kumita siya ng 489,550. So, halos kalahating milyon. Okay? So, may mga araw kumita siya ng 117,000, 66,000, 45,000, 67,000. Diba? Sa loob ng 6 na araw, ang kinita niya is almost nasa 500,000. Ang puhunan po nitong tao na to is 2 million pesos. 2 million pesos po. Okay, pagpalagay natin wala pong Royal Q, wala pong trading. Anong negosyo ang gagawin natin? 'Di ba? Anong negosyo gagawin natin? Let's say, nag-traditional business tayo, nagtayo tayo ng karinderya. O coffee shop, sabihin natin, 2 million pesos. Ang 2 million pesos mo, ibibili mo yan ng mga gamit, ibabayad mo ng mga tax, babayad mo sa mga tao, bibili mo ng mga coffee maker, ng mga kape, mga baso, at kung ano-ano pa. Yung 2 million mo, hindi na pera. Naging mga gamit na. Okay? Ngayon, ang tanong nung, kailan yung ROI nun? Okay? Sa ganong klaseng mga negosyo, okay, ang titignan mo muna dyan, ROI, hindi ka pakikita. Yung unang kita mo na yan, pang ROI mo, aantayin mo pang bumalik yung 2 million mo muna bago mo masabi na kumikita ka na sa negosyo. Okay? So taon po yan. Taon po ang binibilang bago ka mag-ROI sa 2 million mo na pinang coffee shop mo. But right now, kung gagawin mo, at ganito sa Royal Q, ang ginawa niya, pinasok niya yung 2 million niya sa crypto bank, pinatrade niya sa robot, napakasimple, sinet up niya, after ng setup, ayan na po ang nag-generate ngayon na robot sa kanya. Yung 2 million niya, pwede niyang ilabas yun, pera pa rin siya. Kasi cryptocurrency, convert mo sa peso, edi pera pa rin siya. Plus, meron siyang profit pa. Wala siyang iniisip na mga tao, mga inventory, walang babayarang mga taxes. Control pa niya yung pera niya. So, kayo po ang mag-decide, di ba? So, yun po yung mga wise decision na mga taong nagpapatrade po rito sa ating royalty. Okay? So, kung naintindihan nyo na at okay na po sa inyo yung trading, ito po yung kailangan nating i-prepare. So, $120 isang taon. Ang subscription. May mga nagsabi, sir, ang mahal. Okay? Ang mahal naman ng subscription, $120. Okay. Halimbawa, okay, ikaw trader. Babayaran kita ng $120 sa loob ng isang taon na. Mag-trade ka sa akin. Walang tulugan. Sa loob ng isang taon, payag ka. Babayad ko lang is 120. Diba hindi ka mapayag?
Ibig sabihin, mura na yung 120. Kasi po, alam mo, kung babayad ka ng trader na magte-trade sa'yo, 8 hours lang sa isang araw. Alam mo mga sahod ng trader? 80,000, 70,000. Okay? Isang buwan. Okay? So, murang-mura na po yung 120 na yan. Kung ang kikitain mo naman is passive income, wala ka ng sakit ng ulo. Diba? Ang robot never on leave, doesn't fall sick, doesn't need to eat and rest, doesn't need to go to toilet, doesn't sleep, always working 24/7. Yun po ang kagandahan sa Royal Q natin. So ngayon lang po merong ganito. Ngayon lang po. Okay? Yun po ang kagandahan. Kahit sino, anong background mo, pwede kang magkaroon ng or pwede kang kumita sa trading using our robotic trader, Royal Q. Okay? So yun po ang advantage na meron kang Royal Q. Wait lang po, charge natin. Okay. Tuloy natin. Wait lang po, no? Alright. Tuloy natin, no? So meron tayong gas fee. Yung gas fee po, yan po habang nagsisell yung bot, yan po binabawas yan, yung gas fee. So we are now in subscription business. Karamihan kasi sa mga nagsasubscribe sa robot natin, wala namang 2 million, wala namang 500,000 na ipapatrade sa robot natin. Okay? So anong paraan natin para magkaroon tayo ng malaking trading fund na hindi na po galing sa bulsa natin yung ipapatrade pa natin sa robot natin? So meron tayong solusyon po dyan. Meron pong programa ang Royal Q para po doon na mas ma-maximize natin siya na pwede pa tayong magkaroon ng another source of income within Royal Q din na pwede mapalaki natin yung ating kapital. So ano po yung subscription business? Yan po yung negosyo ni Netflix, Prime Video, HBO, YouTube at kung ano-ano pang mga platform ngayon na merong success subscription business model. Yan. Spotify, YouTube, yan po, negosyo rin po nila yan. Okay? Katulad ng Sun, PLDT. Di ba nagsasubscribe tayo dyan para makagamit ka ng internet? Kailangan mo mag-subscribe. Di ba? Babayad ka monthly. Okay? So yun po yung negosyo ng subscription business. So pag-usapan natin si Netflix. Si Netflix po, meron yung 3.7 million na subscribers all over the world. Ngayon, dahil meron siyang subscribers na 203.7 million, bawat tao nagbabayad ng $10 kada buwan. So kung isusubahin natin yan, aabot po ng 116 billion ang kinikita po ng Netflix sa isang buwan. Grabe, di ba? Walang binabayarang office, walang binabayarang mga tao. Subscription lang siya. Yun po ang kagandahan ng subscription business. Wala kang masyadong intindihin. Okay? Hindi katulad sa magbebenta ka ng mga produkto, kailangan mo ng inventory, kailangan mo ng mga kung ano-anong mga, di ba? No shipping. Ang subscription business, no? Bakit maganda ang subscription business? Number one po, no shipping cost. May produkto ka, i-ship mo pa yan. Magbabayad ka pa ng shipping. Minsan, doon sa pupuntahang lugar, hindi natatanggap. Babalik pa sa'yo. Di ba? So, cost din po yun. Balugi ka na doon. No selling of tangible product. Hindi ka na magbenta ng mga pampaputi, mga kape-kape. Pag may pera ka, kumita ka sa trading, sa subscription, bili mo ng produkto na gusto mo. Kahit anong products pa yan. Number 3 gives you a lifetime passive income. Katulad ng Netflix, no? Tuloy-tuloy na po mag-subscribe yan kasi ginagamit na ng tao ngayon yan. Trend po yun. Ito po yung trend eh. Maraming ang mga sinihan ng mga nagsara, di ba? Dahil sa Netflix. Ang trading,
Maraming gustong kumita ng pera. Ang tao ngayon gustong kumita ng pera. Ang pinopromote mo, magbibigay sa kanila ng earnings or another source of income. Di ba? So kaya naman, magsasubscribe ang mga tao. So stable income unlike selling of tangible products. Worldwide yung market, no boundaries, no? Kahit saang lugar po 'yan. Pwede mong gawin yung Royal Q, no? Kahit saan ka pumunta. Not affected by lockdown kasi bakit? Trading tayo eh. At minimal overhead expenses. Okay, wala kang babayarang mga tao, mga rentals, mga papasahurin, wala pong ganun. Okay? So yun po yung advantage. At ngayon po, right now, ang updated po na user ng Royal Q is nasa 2 million. Total profit sa trading alone, $139 million. Okay? $1 million yan. Ibig sabihin, kumita na ang mga tao ng $139 million sa trading lang. Hindi pa kasama yung subscription. 200 plus countries na rin po ang tumatangkilik sa Royal Q natin. Okay? So wala na pong dapat patunayan ang Royal. Okay? So meron tayong rewards program. Ang rewards program natin, yun po yung subscription business. Pag ginawa mo siya, meron siyang ranking. Once po na mag-subscribe kayo, meron na tayong agad na rank VIP 1. So kailangan mo lang ma-promote sa VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 6. Okay? Yan. So next natin. Yan. So ito na po yung mga kitaan. Kasi alam ko excited kayo sa kitaan eh. Okay? Sinong gustong kumita dito ng extra bukod dun sa kinikita sa trading? Ayan. Okay? So sa subscription business, dahil ikaw nagte-trade ka na, okay? Nagte-trade ka na ng nagte-trade ka na ng sa robot mo. So ang gagawin mo, i-share mo lang yung link mo. Pag na-share mo yung link mo, meron kang marireceive na $30. Okay? Yung $30 na po na yun, galing po yun sa subscription. No? Papasok po yan sa asset mo. Pwede mo pong i-withdraw, pwede mo pong ipang-add sa trading capital mo. So para lumaki. So unlimited po yan. Kahit ilan po ang i-refer nyo, wala po problema. So yan po kapag ikaw ay VIP 1 lang. Okay? Bukod po dyan, lahat ng mga tao na to na nag-subscribe under sa link mo, may pinapatrade din sa robot nila. So meron ka pang 20% sa gas fee. Ibig sabihin, every time nag-earn ng tao na to sa trading ng robot, mayroon ka pang pumapasok ng 20%, 20%. So yun po ang kagandahan dito sa subscription business natin. So tuloy natin. So next po dyan, yung tinatawag nating VIP 2. Para ka maging VIP 2, kailangan mo ng 3 referral. Okay? 3 direct na referral. Ibig sabihin, nakakonekta sa'yo. Plus, kahit indirect na po yung iba. Ibig sabihin nun, sila na yung nag-refer. Alright, so ano naman ang benefit namin yun, sir, pag naging VIP 2 na ako? Ang benefit po pag nag-VIP 2 ka na, once po na halimbawa, nag-refer ka, ang kikitain mo na hindi na $30, kundi $40. Ngayon po, ang palitan niya nasa 2,200. Okay? Kasi 56 na po ang palitan ngayon eh. Diba? So, tuloy natin, no? Kapag ka, halimbawa naman, yung nirefer mo, okay, yung nirefer mo, nag-refer din, meron ka pong $10 pa doon. Meaning, kahit hindi na ikaw yung nag-refer, meron ka pang additional $10 sa lahat ng mga subscribers under sa team mo. So, halimbawa nito, sa loob ng isang buwan, nag-refer siya ng 6. Yung team mo, nag-refer ng 6, meron kang $10 ng $10 ng $10 sa bawat mga taong pumasok under sa organizations mo. Okay. So, yun po ay VIP 2. So, you also earn sa lahat ng mga trading profit ng mga robot nito. 30% na po sa gas. Lahat ng tinitrade nila, meron papasok pa rin sa'yo. Lahat ng profit nila sa trading, meron po papasok sa'yo. Yun ang kagandahan sa
subscription natin. Alright, tuloy natin, no? So, next is BIP3. Ang BIP3 po, isa sa magandang ranking yan, no? Napaka-safe na ranking. Ang kailangan mo lang dyan is tatlong referral. Tatlong referral na ma-promote sa BIP2. Ngayon po, yung dalawa, kahit hindi na po BIP2, kahit BIP1 lang, okay na yan. Total of 100, kasama na tong 5. Kahit hindi na po direct sa'yo yung 100. Hindi mo kailangang i-direct yung 100 na yan sa'yo. Mahirapan ka. Okay? Yan po ay mga referral na. Maaari hindi mo na kakilala yung mga tao na yan. Okay? So, ang kagandahan ng BIP3, alam niyo mga kapatid, ang kagandahan ng BIP3 is kapag nag-refer ka ng sarili mo, kikita ka ng $50. Sa peso, yan ay nasa 2.7 na yan ngayon. Okay? Plus, meron ka pang 40% sa gas fee. Ibig sabihin, kita ng mga tao sa trading profit nila, may papasok sa yung 40%. Plus 20% or $20 sa indirect referral. Meaning, halimbawa, yung 100, yung 100 tao nag-refer ng 20 na subscription. So, times 20, that is $400. So, meron kang $20,000 na additional bukod pa doon sa sarili mong direct. Okay? So, plus yung mga kinikita ng mga tao nito sa trading nila, meron ka pang 40% sa gas fee. Yun po yung kitaan sa subscription. So, tuloy natin siya. Meron pang B4, B5, B6. Hindi ko na masyadong i-explain kasi aabutin tayo ng 3 araw. Okay? Meron pong ibang training para dyan. Attend po kayo. Okay. Ito po, ikukwento natin yung mga nag-subscription business, ginawa yung subscription business, no? Kasi wala silang malaking capital, ang ginawa nila, nag-subscription business muna sila. So, etong tao na ito, nag-start siya noong April 2021 pa. Kumita siya ng $30. $30 kasi nag-refer ng isang tao, BIP1 yung rank niya. Okay? Next day, 0.01. Ito yung kinita niya dun sa gas fee. Next day, $90. Grabe, no? So, naka-invite siya ng 3. Okay? Kaya siya may $90. So, next day, 0.91. Maliit lang. Maliit lang, no? Point something lang. Fast forward. Okay? 2021, October. Kumikita na siya ng 1,300, 1,400, 1,600. Hindi po siya bumababa ng 50K a day. Itong taong to. Hindi po siya bumababa ng 50K a day. Meaning, okay, possible na kumita ka ng 50K a day, no, sa subscription business. Kung sasali ka sa mga opportunity katulad ng mga traditional networking, hindi ka pwedeng kumita ng consistent na 50K a day. Medyo alanganin. Kasi bakit po? Product-based yun eh. Okay? Kailangan mo mag-sales ng kaparehas ng kahapon na sales mo. Hindi katulad dito sa atin kasi trading siya. Ang gumagawa ng trading, robot. So, araw-araw may nagtitrade. Araw-araw may pupasok. Kaya, pansin nyo, halos consistent yung kita sa trading. Nagets natin? Okay? So, yun po yung kagandahan na. Okay. So, eto naman po, ang tao na to, baka kasi sabihin ng iba, baka kailangan mo ng maraming invite para kumita ka ng malaki. So, eto po, patunayan natin na hindi kailangan ng maraming invite. Pansin nyo, nakalagay dito sa side na to, not activated yet, 10. Activated, 18. So, ang talagang, ano lang niya, direct lang niya is 18 na tao. Okay, nag-invite siya ng 28, 10, hindi niniwala. Nag-download lang ng Royal Queue. 18, nag-activate. Ito yung mga taong nag-activate na. So, itong 18 na to, na-duplicate siya. Nag-refer sila, hindi niya nakakilala yon. Umabot ng 16,689. Hindi sa kanya yon, no? Maaring, ano na yon,
lumago na, no? So ngayon, ano yung nangyari dito sa account nitong tao na to? Tignan natin. Okay. So pansin nyo, kumikita siya ng 11,700, 11,600, 11,400, 12,000, 11,500. Grabe. Hindi siya bumababa ng 550K a day. 550K a day and 15 million isang buwan per month, no? 15 million. Anong opportunity ang gagawin mo para kumita ka ng ganyan kalaki? Ito na po yung new trend of business. Ito na po yung pinakamagandang business model ngayong panahon na to. Na tayo po ang mag-uumpisa. Kaya pansin nyo, ang laki po ng kinita kasi tayong mag-uumpisa eh. Wala pang ganitong klaseng business model masyado. Okay, kaya malaki pa ang market. Malaki pa po ang market natin. Plus, yung crypto, okay, tumataas yung value, kailangan natin sabayan. Yun, no? Pinapakita po natin actual po ito na income. Hindi natin sinasabi na or pinagmamayabang. Pinapakita lang natin ano ang pwedeng mangyari sa atin dito. Kasi karamihan naman sa atin to see is to believe, aminin na natin. Kung wala tayong ipapakita dito, siyempre paano natin na malalaman kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Ito po, actual po na income yan. Okay? So dito niya na nakuha ng 38.9 million pesos yung kinita niya. Pero ito hindi Pilipino ah. Hindi siya Pilipino. Okay. So meron din po tayo tinatawag na profit sharing. Itong profit sharing na po na to, pag sinabing profit sharing, every month kasi pinagsasama-sama yung sales ng buong month na yon ng Royal Q. Ngayon, yung buong sales na yon, paghahati-hatian ng mga VIP6 kasi ang naging rank na po ng tao na yun is VIP6. Kaya lahat ng VIP6 maghahati na dun sa profit sharing. Every month may natatanggap po sila. So ito po yung natanggap niya, 3.2 million pesos nung buwan po ng November. So next month ng December niya, meron po ulit siya. Grabe, no? 2021 yan. How much more ngayon? Mas malaki na siguro ngayon. Sa dami na, nadagdagan na yung subscribers ng Royal Q. Umabot na ng 2 million. Eh, nung 2021, ang subscribers lang ng Royal Q, umaabot lang na almost 100 to 200,000. Okay? How much more ngayon? Diba? So sabi nga niya, ngayon lang niya nakuha yung first million niya dito sa Royal Q. First million, hindi po sa peso. Kasi ibang lahi yun eh. First million in dollars. Okay? So all in all na umabot na noong 2021, umabot na po ng 55 millionaires in dollars, no, ang na-create ng Royal Q. Okay? So yan po yung mga kinikita ng mga nag-subscribe or gumagawa ng subscription business dito. Updated, baka sabihin nyo 2020 ano pa yan eh. 2021 pa yan eh. Eh yung mga ngayon kaya. Ayan, no? Okay. Ito updated income yan, no. Ito lang, ngayon lang to. Okay. Halos kumikita siya ng average nasa $400, no? 20K a day. 20K a day ito. Ito naman, average nito parang nasa 150. 150, 120, 150 US dollar. Ito naman, ang average nito nasa 400 din. May kinita pa siya dito na 200 plus. Diba? So, halos umabot ng 150K ito. Isang araw lang. Nung kasagsagan nung New Year, oh. Grabe New Year niya, ang ganda ng pasok, oh. 150K? Di ba? Pagising mo nung New Year, di ba? After ng putukan, meron kang 2,978 dollar. Di ba? Sa peso yan, mga nasa 150K. Lupit, di ba? Ayan, di ba? So, ibig sabihin, hindi tayo sabi ng hindi totoo. Yan po yung mga actual na income. Okay? Tutuloy natin.
Later on, yung mga questions, sasagutin natin no, after po. And so kung nakita mo na maganda na para sa'yo, gusto mo na mag-start, kailangan mo mag-prepare ng $120 for subscription. Activation po yan ng robot. Para magamit mo yung robot, kailangan mo i-activate. $20 naman para sa gas fee. Yung gas fee, diyan kinukuha every time nagsisell po. Okay, yung nagpa-profit ka, diyan kinukuha yung gas fee sa $20. Suggested initial trading capital, $100. So, sinasuggest kasi natin, base yan sa settings ng robot. Okay? Yung $100 na yun. Plus, $1 na transfer fee. Kasi pag nag-transfer ka galing sa exchanger mo, lilipat mo sa royalty $1. So, kaya naman, ang total is 241. Ngayon, parang kanina, nag-activate kami. Ang ano niya, ang halos sa peso, ang palitan na almost nasa 13,700 or 13,800. Kasi may butal pa. Okay? So, yan po, no? Yan po ang i-prepare mo. Pero kung wala ka pang, ang meron ka lang, etong 120, nasa 7K yan, subscription pa lang or activation pa lang, pwede naman mag-activate ka na. Gawin mo yung subscription, mag-refer ka ng apat na tao. Okay? Yung apat na tao na yon, edi meron ka ng 120. Yung 120 mo, hatiin mo yan sa suggested initial trade capital plus yung gas fee. O, nabuo mo rin yung initial natin na starting, di ba? Okay? Hindi ka na naglabas ng trading capital kasi kinuha mo na sa subscription, nabuo mo pa yung pang-trade mo. So, yun lang po yung diskarte. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Okay? So, kung gusto mo magbago ang buhay mo, gagawa mo siya ng paraan. Okay? Kung ayaw mo, hindi nasa sayo na. Diba? So, pinapakita lang natin kung gaano po kaganda yung royalty. Kung gaano po kaganda itong opportunity natin. So, kung nag-iisip ka ng mga source of income, ito na po ang pinakamagandang source of income as of now na natagpuan natin. Okay? Yan. Alright, so ngayon, dahil okay na sa'yo, satisfied ka na, ang una mong gagawin, i-message mo ngayon yung nag-invite sa'yo. Sabihin mo sa kanya, ready na akong mag-subscribe. Okay? Bibigyan kanya ng link para makapasok ka. Okay, magre-register ka ngayon sa link na ibibigay ng taong nag-invite sa'yo. Okay? After that, that's the time na mag-activate ka na ng account. So, i-guide ka naman ng taong nag-invite sa'yo. Siya naman mag-guide yan sa'yo. Okay? So, wag po kayong mag-alala. Hindi mo gagawin niya mag-isa. Okay? So, sabi nga natin, your dreams will not adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. So, tayo pong mag-a-adjust sa pangarap natin. Hindi yung pangarap natin yung mag-a-adjust para sa atin. Diba? Alam nga namang bumagsak yan sa harapan natin yung mga hinihiling natin. Hindi po ganun. So, tayo po ang mag-a-adjust. May mga ibibigay sa ating opportunity, okay, na para makuha yung mga pangarap na yun. No? Maaaring pinagdasal natin, di ba? So, hindi agad babagsak yung pangarap mo sa'yo. Let's say, gusto mo ng sasakyan, kotse. Hindi babagsak sa harapan mo yung kotse, di ba? Bibigyan ka ni Lord ng opportunity para makuha mo yun. At baka ito yung opportunity na binibigay para makuha mo yung pangarap mo. Okay? So, take action po. So, right now, bago tayo mag-post, may tatawagin akong tao para mag-share. Okay? May tatawagin po akong tao. Nandito po ba siya? Okay. Ayun. So, ayan. So, yan. Tatawagin natin. Papakilala ko muna sa inyo. Okay? So, itong tao na to, isa tong tao na naniwala sa akin. So, hindi po kami magkakilala. Nakilala ko lang to sa Facebook, nagka-message kami, nag-uusap kami, ang dami niya ring sinalihan, tinatay na opportunity kasi kumbaga gusto niya rin magbago ang, kumbaga, makatulong, magbago ang buhay niya.
the same time, syempre, mabigay niya yung mga pangarap niya sa family niya. Okay, dahil nga itong tao na to, OFW, napakasipag po nito. Diba? Pero right now, nasa Pilipinas siya. So, hindi ko na patatagalin. Gusto ko siya na po magkwento. Okay? Tawagin natin si Sir Jose, Coach Jose Atienza. Sir, andiyan ka ba? Nandito sir pero hindi ako Okay maka-click sa lang ano po, sa video. okay lang po. Okay, okay. Maraming salamat no. Yan, so the floor is yours. The mic is yours, sir. Actually magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Jose Atienza. Nung nakilala ko ang Royal Q by accident, actually pwede ring hindi accident eh. Talagang bigay na sa akin. Nung dumating sa akin si Royal Q, hindi na ako nagdalawang isip na mag-subscribe kasi nakita ko yung oportunidad na napakaganda talaga niya. Kaya hindi ako nagdalawang isip, nag-subscribe ako, tapos naghanap ako ng mga kaibigan na pwede mag-subscribe din. Yun, nakakuha naman ako, kailan-ilan, mayroon akong 13 na subscriber. Tapos, ang nangyari, siyempre, dahil nga sa medyo mahirap din talagang mag-invite. Kaya ang ginagawa ko, padandahan na lang. Hanggang medyo nakaano na rin, medyo lumaki-laki na rin yung aking naging kapital. Pero mas maganda talaga sa Royal Q kasi ang basta marami ka lang ma-invite, malaki ang chances talaga na lumaki ang kita. Maliban dun sa mo personal na trading na wala ka na rin namang gagawin kasi robot nga yung magti-trade para sa iyo. Kaya nga ang kagandahan pa ng Royal Q habang nandyan ka, kahit may trabaho ka, pwede mo siyang iwanan. Kasi hindi naman i-Royal Q mag-invite saka mag-check din kung ano nangyayari kahit na wala kang alam, pwede. Yun ang kagandahan sa Royal Q kaya nagustuhan ko yung Royal Q. At plano ko nga pagka medyo lumaki na ang kita, ang pinaka-vision ko talaga, gagawin ko lahat ng sa lugar namin gagawin ko silang lahat ng subscriber. Kasi pwede talaga lalo kung maano mo lang siya ano mo lang talaga masundan yung kanyang kasi may formula na ang Royal Q. Gagawin mo na lang susundan. At siguradong may pag-asa kasi ngayon pa lang medyo maganda-ganda na yung kita kahit paano. At yun lang, coach. Ayun, no? So, yan, thank you so much kay Sir Jose. Sir Jose, meron akong gustong ipakwento sa iyo yung naging experience mo nung umuwi ka. Yung Actually, yun nga eh. Gabing-gabi na tapos wala na akong pambiling ticket kasi wala na akong pera eh. Tapos ang ginawa ko na lang, ginamit ko yung Binance. Yun nga doon nga isa sa natuwa ako kasi sipin mo gabing-gabi na. Tapos ang sabi kasi ng kuya ko, kukuha siya ng ticket pero alas 9 na raw ng umaga. Yung iniisip ko naman nasa gabi na ako na dumating sa Manila tapos kukuha ng alas 9, ibig sabihin magtatanggong mag-step ako doon sa Manila. Yung ginawa ko, dahil hindi ko rin naman talaga alam kung paano siya pabili ng ticket gamit ang Binance. Kaya ginawa ko, nakiusap ako kay kay Coach sa Aris na ikuha ko ng ticket. At yun, nakakuha. Isipin mo, halos madaling araw na nakabili ka pa. yun. Kaya doon ako lalong natuwa. Ayun. Isipin, kaya nga anywhere, anytime, pwede mo siyang withdrawin. Ayun. Thank you so much. Oo nga. Sir Jose, thank you so much Sige. po na i-share mo. Sige. Marami pong na-inspired no sa kwento ni Sir Jose. Grabe no yung kwento niya na nung gabing-gabi nga napauwi siya.
na kailangan niyang bumili ng ticket. Eh nagkataon naman na nga meron naman siyang kinita sa Royal Queue. Eh yun po yung ginamit niya. Diba? So, grabe. So, yun po yung parang isa sa mga ano, kung saan napaka-convenient nung negosyo natin. Okay? So, right now po sa mga gusto nang mag-join, huwag niyo na pong patatagalin. Subscribe na po kayo. No? So, sa may mga question, open po tayo ngayon. Pasalamatan, palakpakan naman po natin si Sir Jose sa na-share po niya sa atin, na-inspire po tayo. Palakpakan naman po natin. No? Bigyan natin ng masigabong na palakpakan. Virtual clap naman po dyan. Ayan. So, thank you so much po, Sir Jose, at sa mga nandito. At, ngayon, sa mga gusto pong magtanong, pwede po kayo mag-open siguro ng mga mic nyo or magtaas kayo ng kamay. Okay? Para malaman natin kung sino yung mga gusto magtanong. Okay? So, sasagot tayo ng mga 3 questions siguro para hindi naman tayo gabihin. Ayan. So, kung meron na po kayong question, pwede na po nyo i-type o kaya mag-raise hands lang kayo. Okay? So, wala namang question. Ayan, si Sir John. Sir John. Sir John ba tama? Okay, unmute lang natin. Okay. Sorry. Sige po, unmute na lang. Ayun. Yes Sige. po, sila. Medyo choppy po kayo, sir. Sa lahat. Sorry, meron ako siguro. Medyo choppy po yung Wait. Pero sir, okay na ba? medyo choppy po yung dating nyo, sir, yung signal siguro. Pwede po kayong maghanap siguro na medyo okay na signal. Para malinaw po yung question. Okay. So sa may mga question po, ready nyo na. No? Sasagot pa tayo ng 2. Okay. So ang tanong ni Sir John, no? Sabi niya, monthly po ba ang subscription or one time? So ang subscription po is annual. Annual siya. No? Ibig sabihin, kada taon lang. Per year lang. No? So pag nag-subscribe na kayo ngayon, let's say ngayong araw, January 13, 2024. So kung nag-subscribe kayo ngayong January 13, 2024, ma-expire yan sa next year, January 13 din. So bago mag-expire ng 2025 ng January, mag-renew ka na. So one time lang po ang subscription natin sa taon. Annual subscription po. Okay. Thank you so much, Sir John, no, sa yung question. I hope po nakatulong din yun sa iba na same din yung tanong. Alright? So, I hope nasagot natin. Isang tanong pa, meron ditong tanong si Sir June, no? Anong mangyayari ng mga naka-buy-in positions pag nag-expired na ang robot at ayaw nang i-renew? Ayun, magandang question yun. Kasi nga, may mga subscribers tayo nangyari yung gano'n. Let's say for example, no, inabutan ka ng expiration, hindi ka agad nakapag-renew, pero naka-trade pa rin yung mga naka-buy-in pa rin yung yung mga trades mo. Hindi pa nasi-sell, di ba? Ang mangyayari po doon, okay, naka-buy pa rin yun kasi doon naman po yun sa exchanger natin. So, ibig sabihin, let's say naka-buy ka ng Dogecoin. Okay? Ang nakalagay pa rin doon sa exchanger mo, naka-Dogecoin pa rin siya. Naka-buy pa rin siya sa Dogecoin. Okay? So, kung naka-floating yun, floating pa rin naman siya. Ang nawala lang doon, wala lang magba-buy and sell. Wala lang magba-buy and sell. Kasi ang trabaho ni robot, buy and sell.
So dahil na-expire na si robot mo, wala nang magba-buy and sell. Pero nandun pa rin yung naka-trade yung token mo, yung capital mo, as in nandun pa rin, naka-buy in lang siya. Pero kung gusto mong i-sell yun, i-manual mo. Kung ayaw, kung let's say hindi ka pa nakapag-renew at gusto mong i-sell yun, pwede mong i-manual sell yun. Doon na yun sa hobby nyo, sa crypto bank nyo. Doon yun na gagawin. Okay? So, I hope po na sagot natin yung tanong. So, last question po. Hindi kayo magtaas ng kamay kung may mga question pa kayo. Okay. Dito, yan, last question natin from Ma'am Janet. From Ma'am Janet. Connected po ito sa Binance. Yes. Yan, no? Connected po tayo sa Binance actually. Kung alam nyo naman, kung may issue sa Binance ngayon, hindi naman natin, kumbaga ngayon, ang pinopromote na lang natin yung ibang exchanger kasi nga may something issue sa Binance pero hindi pa naman hindi pa naman final yun or hindi pa naman sure talaga na mangyayari yun. As of now, marami pa rin naman naka-Binance, no? May community pa rin naman ng Binance. Pero kung gusto nyong mag-Binance, okay lang. Pero ang pinasuggest namin, mag-hobby na kayo. Mag-HTX na lang kayo. Okay? Pero kung ang tanong ni ma'am, connected po ba ito sa Binance? Yes, connected tayo. Okay? So I hope po nasagot natin. So kasi connected po 'yun sa API, no? Yung ating yun po yung parang security natin na nagko-connect sa robot at saka sa crypto bank natin. So sine-set up natin 'yun. Okay? So yung settings nun, yung pagse-set up nun, i-guide po kayo nung nag-invite sa inyo. Kasi sa first time medyo malilito kayo. So para hindi kayo malito, magpa-guide po kayo sa mga nag-invite sa inyo para at least maging successful yung pag-buy natin. So, ayan, I hope po nasagot natin yung question ni Ma'am Janet. Next, siguro last, may follow-up daw eh. Follow-up question, paano ang profit na hindi na-withdraw tapos naabutan ng expirations? Profit na hindi na-withdraw pero naabutan ng expiration. Saan profit? Sa trading po ba? Kung sa trading kasi, kahit ma-expired naman yung Royal Queue mo, ang profit mo nasa exchanger pa rin naman eh. So, hindi sa connected. So, ang mag-withdraw ka naman doon sa exchanger, hindi naman doon sa Royal Queue. Okay? Pero kung yung minimum na profit doon sa subscription, makukuha mo pa rin naman yun eh. Kasi nasa asset lang yun. So, sa asset, wallet po yun. No? Wallet po yun din. So, yung wallet na yun, meron po yung deposit, may withdraw. So, kaya kahit ma-expire yung bot mo, pwede mo pa rin i-withdraw yung mga assets mo na nandun. So, kasi, tayo, blockchain tayo, decentralized tayo. Tayo lahat may control, no? Pera natin. Hindi po ma-hold or something na tataguin or mawawala. Wala pong ganun. Okay? Ayan. So, thank you so much po sa lahat po ng mga questions natin. At I hope po na sagot natin, nabigyan natin ng tanong, no? Okay. So, may mga sagot din po yung mga coaches natin.